Mga kababayan, muling uminit ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas kaugnay pa rin sa pinag-aagawang teritoryo dyan po sa West Philippine Sea. Kahapon ay nagkaroon ng matinding panghaharas ang Chinese Coast Guard kung saan ay hinarangan at binangga ng dalawang barko ng China ang ating barko na BRP Cabra ng Philippine Coast Guard na maghahatid sana ng resupply mission. Dahil sa pangyayaring ito, hindi lang ang mga ahensya ng ating gobyerno kundi ang ating mga kababayang Pinoy ang nangangamba sa posibleng maging mangyari na umpisa ng malaking hidwaan at mauwi sa gera kung saan ay wala tayong kalaban-laban sa malaki at malakas na bansang China. Sa kabila nito, kumpiyansa naman ang Philippine Army at Philippine Coast Guard na dapat alam natin kung paano gamitin ang mga modernong equipment na panlaban natin sa giyera na ginagamit na rin sa ilang bansa. We are seeing in the Ukraine and Russia conflict the use of these modern weapons. We want to also bring that capability to the Philippine Army. So even if we don't have the modern weapon systems yet in our country, it's important that at least we know how it looks like, we know how it works, and we know how to use them. Sa eksklusibong video na inilabas kahapon ng AFP Western Command, makikita kung paano hinarangan at binangga ng China ang barko ng Philippine Coast Guard. Matatandaan na sinabi ni dating Pangulong Duterte na wala tayong kalaban-laban sa China kung sakaling sumiklab ang gera sa pagitan ng dalawang bansa, kaya dapat gawin natin ang matinding pagtitimpi sa kabila ng halos walang katapusang pangbubuli ng China at pag-aagaw o pang-aagaw sa isla ng ating nasasakupan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat pa bang habaan natin ang ating pasensya sa China o dapat nang gumawa ng matinding aksyon ang ating gobyerno kaugnay sa matagal ng usaping ito? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na muli pong hinarang ng China Coast Guard ang resupply mission vessel ng Philippine Coast Guard sa may bahagi po yan ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa isa pong statement, isiniwalat ng naturang task force na nagsagawa ang China Coast Guard ng mapanganib na pagharang at pagmamaniobra laban huyan sa resupply vessel ng Pilipinas. Habang sa kasagsagan naman ng isinasagawang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, binangga ng Chinese Maritime Militia vessel na itong BRP Cabra na may codename na MRRV 4409. Ang pagharang at delikadong maniobra ng China Coast Guard vessel number 5203 laban sa resupply boat ng bansa na unahoy noong Mayo 2 ay nangyari 13.5 nautical miles hilagang silangan ng kung saan naroon po ang BRP Sierra Madre o ang barko ng Republika ng Pilipinas Sierra Madre. At yan po mga kabombo ay may mga dagdag din mga development mamaya mula pa rin sa panig ng Department of National Defense at iba pang mga ahensya na nakatutok sa seguridad doon sa bahagi pa rin po ng West Philippine Sea. Samantala mga kabombo, nanindigan ng pamahalaan na magpapatuloy pa rin yung isinasagawa nitong rotation and resupply mission para ho sa mga tropa ng militar na nakabase doon po sa barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Sierra Madre doon po sa isla ho ng Ayungin. Itong binigyang diin ng National Security Council sa gitna ho ng walang humpay na panghaharas ng bahagi po ng unang bansang China sa West Philippine Sea. Sa isa hong pahayag, iginiit nitong si National Security Advisor Eduardo Anyo na hindi magpapatinag ang bansa sa mga agresibong aksyon ng China. Kabilang na ho riyan ang pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal kung saan muli na namang ginambala ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Kung maalala mga kabombo Caster Nation, una nang iniulat ng Philippine Coast Guard na binangga ng isang Chinese Coast Guard o Coast Guard vessel ang Unaiza Mayo 2. Habang nagsagawa naman ng mapanganib na blocking maneuver ang Chinese Maritime Militia vessel sa barko ng Philippine Coast Guard upang pigilan ang pagsasagawa ng misyon. Samantala, kaugnay pa rin po niyan, binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines Western Command na hindi ito magpapatinag
sa mga ginagawang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ito hong iginiit ng Armed Forces of the Philippines Western Command Commander na si Vice Admiral Alberto Carlos. Kasunod po ng panibagong insidente ng pamamangga at pagharang ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessel sa mga bago o barko ho ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Anya, sa katunayan po ay pinagpapasensyahan na lamang daw nila yung mga mapanganib na aksyon ng China sa laban po sa mga barko ng Pilipinas dahil mas pinapairal nila ang kanilang profesionalismo para makaiwas sa anumang insidente. We are seeing in the Ukraine and Russia conflict the use of these modern weapons. We want to also bring that capability to the Philippine Army. So even if we don't have the modern weapon systems yet in our country, it's important that at least we know how it looks like, we know how it works, and we know how to use them. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. My country opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no, para palakasin ang ating claim dito sa exclusive economic zone natin. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China, tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masyado naging agresibo ang China sa atin sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. And we cannot do it alone. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. And we are I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America, in every discussion and in every fora, has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na po sumasang-ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea, ay nagsalita na po, European Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Hindi lamang sa pagbibigay po ng mga ekwipo para sa pandirigma, pero pati economic assistance.
Kasi alam po nila na pwede po tayong hostage na isang bansa pagdating sa economic agenda. And this position now of China, Mr. Chairman, on the 10-dash line, ako'y natuwa. Hindi po ako nagalit, ako'y natuwa. Dahil marami po nagalit, marami na po nagalit sa ating kapitbahay sa norte. Dahil pati sinakop nila ang India, teritoryo ng India, na never before po sila nagkondena sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ngayon po, sumang-ayon na po sila sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration na sabi nila that they clearly side with the Philippines in its exclusive economic zone. Pati na rin Brunei nagsalita. Never po nagsalita ang Brunei. Eh sinakop na po sila sa 10-dash line. I think the 10-dash line is 40 nautical miles out of the coast of Brunei. So medyo nagagalit din ng Brunei dahil siyempre may mga oil po sila dyan sa mga lugar na yan. Kaya let us utilize the anger, no? Not the goodwill, but the anger being peddled by our neighbor in the north to our advantage as a sovereign nation.